So check upin natin ngayon yung solar ko, no. So 13.3 na siya. So halos mag full charge na siya, no. Pagdating ng 14.4, maaring mag-stop na siya, no. So antayin lang natin. So update tayo sa solar panel ko, no. So mapansin nyo, malapit na siyang mag 14 or nagpo 14 na siya. Ayan. So once na mag-stable sa 14 yan, ay hihinto na yan sa pagcha-charging o mismong araw na yon, nakikita nyo na nagbi-blink. So mag-i-stop yan. Then yung voltage ay mag-i-stop din dahil nga hindi na siya nagcha-charge. Ang mangyayari dyan, yung voltage ay magda-drop uli, no? Magda-drop uli yan hanggang sa 13 something, ganyan. O hindi ako nagkakamali, hanggang 13 o hanggang 12.9. After nun ganon, bumaba siya, ay mag-click uli yan or magcha-charge uli hanggang sa umabot uli ng 14.4. Then pag na-reach niya uli, mag-stop uli. So pulsating na lang ang mangyayari sa kanya hanggang sa mabilis na yung pag-pulsate niya or magi-stable na talaga sa mismong rest na voltage niya na. So habang inaantay nating ma-full charge tong battery natin o mag-indicate na 14.4 dun sa SCC natin, so sasagutin natin yung ibang katanungan ng mga ka-electrical natin o yung tungkol sa price, kung magkano ang nagastos ko sa setup na to. So ang setup ko na to ay 160 watts 12 volts, no. So 160 watts yung solar panel ko dito para sa 100 Ah na battery. So ang halaga niyan, so itong battery natin 4 plus yan. Then itong breaker natin tigo 100 lang yan. Then yung SCC natin ay 150, no. Then itong inverter ko na 220 volts 12 volts ang input, then 1000 watts yung output. Then yung mismong AC is 220, no. So boss ka ang tatak yan. So worth 1.2 na ngayon yan. Yung dati bili ko pa dito is 1,000 na lang, ngayon 1.2 na, no. Nakikita ko sa pricing niya. Then yung solar panel natin na 160 watts, ito yun. So boss ka din yan, ay umabot ako dito ng 4.5. So in total migit kumulang 12k din ang nagastos ko dito. So bukod yung wire, yung mga wire ko is puro existing ko lang yun dito sa bayan na ginagamit na. So malapit na, no, malapit na siya mag full charge yan, konti na lang. So dyan mo masasabi na yung battery mo is okay. So hindi siya madaling ma full charge, no. Kasi mayroong mga battery na madaling ma full charge, then madali ring ma-discharge. So itong battery na to ay almost 4 months ko na rin nagagamit. So ito nga yung sinasabi na JSL na battery. So sa ngayon naman 4 months ko na siya nagagamit. So good na good pa rin naman yan. Although maraming negative side na sinasabi diyan, pero para sa akin okay naman to. Lalo na kung maliit na setup lang naman yung gagawin natin at pangmasang Pilipino lang, no? So ang nagagamit ko nga rito sa solar setup ko na to, yung CCTV ko na 24 hours yan, CCTV. Then meron din akong isa pang solar charge controller to. So kasama yan sa CCTV dahil nga wala akong power supply para dito.
So match naman yung USB nito na supply para dito sa CCTV ko, kaya naka-load din yan dito sa battery ko. Then yung ceiling fan natin pag kinakailangan gamitin. Then yung ilaw sa magdamag, ito 6 watts. Ayan. So konti na lang na yung full charge nito, i-update ko sa inyo para makita niyo kung paano itsura niya na.